hingin lang namin sa inyo yung reaction muna, yung pagdalo ni Vice President Sara Duterte doon sa Kamara. At marami din nakapansin, parang hindi tinatanong si VP Sara doon. Yes po. Ang masabi natin dyan, talagang nandyan si Vice President Sara Duterte, hindi iniiwan ang kanyang mga kasamahan, ang kanyang mga kaibigan, 'di ba? Alam nyo, sa Kongreso, ilan ang boses ng mga Pilipino doon? 300 plus. Karamihan dyan, dati naka-Duterte Feast, 'di ba? And ngayon, ilan na lang ang nakadikit sa kanya? Isa, dalawa, o tatlo, 'di ba? Si Duterte Youth Party List Congresswoman Cardema, ang tumatakbong senador Congressman Rodante Marcoleta, and konti na lang. So talagang pero kahit na ganon, buong tapang na humaharap si Vice President Sara Duterte, ipinagtatanggol ang kanyang mga kasamaan. Alam nyo, isa kong masabi dyan, napakaraming confidential funds sa ating gobyerno and miscellaneous funds and kung ano-ano pang extra funds. Mula sa Pangulo ng Pilipinas na lampas 4 billion, sa ating mga gobernador, sa ating mga mayor, merong confidential funds, and sa ating mga kongresista at senador, meron ring iba't ibang klaseng funds, di ba? Yun nga yung tinatawag na liquidation by certification. Inabutan sila ng pera, wala namang alam ang taong bayan kung saan napunta yung pera, by means of one signature, sinabi na ito'y ginamit sa tama. Di ba? Kung haharap tayo dyan sa Committee on Good Governance and Public Accountability, dapat lahat accountable sa publiko, di ba? Hindi yung isa lamang ang tinitira nila, si Vice President Sara Duterte, when in fact, mas malaki pa, bulto-bulto pa, billion-billion pa ang kanilang mga confidential funds at miscellaneous funds ng iba't ibang opisina ng gobyerno na hindi man lamang sila nagsasalita, di ba? At dapat yung taong bayan ngayon ay po pwedeng mag-demand sa lahat po ng nasa gobyerno, lalo na sa Kamara, Yusek, na busisiin din yung ibang mga budget, no, dito sa iba't ibang ahensya, hindi lamang sinisingle out. Kasi ang nangyayari, isolated yung sa office of the Vice President. Yes, alam niyo naman na purely harassment itong ginagawa na ito sa ating Vice President dahil siya ang number 1 pa rin. Pagka Pangulo sa 2028, isipin ninyo, ilang buwan na siyang tinitira, dinudurog ang Pangulong Duterte, ang Vice President Sara Duterte, pero sa recent survey, sila pa rin ang number 1 pagka-Pangulo, di ba? So, alam nyo, hindi kasi alam nitong ibang kongresista na ito, lalo na yung nasa Malacanang, mga elitista kasi itong mga to, mga anak ng politiko, apo ng politiko, lumaki sa Maynila, lumaki abroad. Hindi nila alam na ang taong bayan ang pinapanood araw-araw na pelikula, iba't ibang pelikula, ay kung paano yung paborito nila ay kinorner, pinahirapan at sa dulo, yun pa rin ang nagwawagi. Hindi nila alam yung mga ganyan pinapanood ng masang Pilipino eh. Kaya sa panggigipit nila, ginigipit nila ng todo-todo, pinapahirapan nila ng todo-todo, hindi nila alam na yung milyong-milyong supporter ng mga Duterte, lalo pang nadadagdagan. Lalo pang nagiging tens of millions ang supporters. At kung Duterte Marcos dati yan, makikita natin ngayong 2025, mas marami talaga ng bultuhan yung mga Duterte supporters kaysa Marcos supporters.